Good morning, good morning, good morning sa ating mga kababayan. Saan man kayong sulok sa mundo, binabati ko pa kayo ng magandang araw. Eto, nagbabalik ang inyong bulol na vlogger sa balat ng YouTube at ito naghahatid ng panibagong balita. Eto, kapapasok lang, bagong hain. At ang ating title nito sa ating caption is Tamba at ang kanyang cohorts kinarma na. Itong si Tamba na mahilig sa singit. Sabi ni Atty. Topacio, mahilig sa singit itong si Tambi, si Saldico, Manix Dalipe at itong si Miss Congresswoman Van, Van or Takbo. Si Stella Kimbo. Kinasuhan ng patong-patong na kaso na pandarabong or kriminal. Ganito sila kawalang hiya. Kung hindi kayo nabisto ng mga ibang congressman na concern sa ating bayan, talagang tuloy-tuloy na ang tagas ng pera ng taong bayan papunta sa inyong mga malalim na bulsa at ang kapal ng mukha. Kayon, lintik ang ulang gante. Pagkatapos yung ibang mga congressman na kinarma kasi kahapon meron tayong in-upload na video na itong si Alan Eclio nagdiskurso at merong nangyaring debate doon sa Dinagat Island. Ang sigaw ng taong bayan, Perma Pamor, Perma Pamor, Duterte. Duterte. Yan kayo. Ang akala ninyo hindi nabubulag ang taong bayan, hindi nabulag at hindi nabulok ang ibang mga kababayan natin. At sana tayong lahat mga kababayan magmatsyag, maging matuto, maging mapagpasya sa gagawing halalan ngayong 2025 ng Mayo. Mga kababayan, request lang natin, huwag niyong iboto kung binigyan kayo ng pera, tanggapin ninyo. Huwag niyong ibenta pati yung kaluluwa ninyo papuntang impyerno. Dahil itong pera na ginamit ng politiko ito, posible pera ninyo yan at galing sa pagnanakaw ng mga hayop na ito. Ito, panoorin natin itong video na ito. Konfirmado, kinasuhan ng patong na patong. Ang daming patong. Patong-patong na kaso itong si Tambi, Dalipe at si Saldico. Go ahead, Congressman Alvarez. Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file. Kaya napagdesisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman. Very good. Upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakulan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Mahilig talaga ito sila sa falsification dahil matandaan nyo mga kababayan, tinawag nila at inakusahan nila ang ating dating presidente na fake news peddler. Kasi nabuking ngayon nabuking sila sa kanilang kahangalan, kawalang hiyaan at pambababoy sa ating kabayan ng bayan na posible na magawa nila ito dahil sila lang nag-file ng complaint. To challenge, to get a TRO or yung Supreme Court magpapalabas ng TRO hinggil nitong posibleng unconstitutional na 2025 GAA. Ngayon, pag mapapalabas ang Supreme Court, anong
sabi ng ating butihing Pangulo, I will stop everything. Yan, ganyan may utak ang isang presidente na meron tayo. Supposedly, hindi niya sasabihin yun. Merong contingency plans. At alam niya yun para sa kanyang kaalaman, dahil wala siguro siyang alam, dapat kung merong problema or hindi makagawa ng batas itong Kongreso, the 2024 budget will reenact. Automatic yun, pwedeng gamitin. Wala kasi siguro siyang wala sigurong briefing sa kaniyang ES Bersamin. Kaya yun ang nasabi niya, I will stop. Ngayon, sabi ng mga anti-Duterte, sabi nila, talagang itong ginagawa nila pamumulitika. At ang sabi naman ng presidente, itong si Attorney Vic Rodriguez ay destabilization. Kahangal-hangal. Ano bang klaseng destabilization? President Marcos, na ang tanging pakay lang mismo sa grupo ni Attorney Vic Rodriguez is to stop the possible disbursement of this illegal. Illegal kasi posibleng unconstitutional to posibleng disbursement ng illegal sa ating pera. Illegal yun. Kaya agad-agad na pumunta doon sa Supreme Court itong mga butihing senatorial aspirant na si Vic Rodriguez at itong si Congressman Ungab. Yan ang nangyari. Booking kayo. Pagkatapos noon, para wala nang mag-ingay na mga vloggers at DDS vloggers, pinatawag nila sa Kongreso hinggil sa fake news ng mga vloggers. At ang nakakatawa doon is yung mga vlogger lang, wala itong mga mainstream mga mainstream media. Yun lang ang pinatawag. At merong isang BVM vlogger or Marcos vlogger, talagang hinubaran yung kapal ng muka dahil abogado pa naman yung code of ethics niya sa kakaroon ng merong freedom of expression, pero hindi yun saklaw na magpapahayag ka or magpapakalat ka ng very fake news and at the same time paninira ng pore. Itong isang abogado, taga Bicol yata yun. Kaya hinubaran ni Congressman Marcolita kasi nagpapakalat ng fake news. Ngayon, gusto nilang i-curtail itong freedom of expression. Posible ang mga vlogger kasi naisahan sila ng mga vlogger pumunta sa Supreme Court para i-question itong mga ginagawang hearing ng House of Representatives. Thieves! Kaya, hindi nila pinalabas muna or hindi nila inimpeach si BP Sara Duterte para wala nang yaw-yaw dyan sa kahanginan or mga vloggers. Ngayon, since na wala silang nagawa, inimpeach nila si BP Sara Duterte para malihis itong ginawa nilang kabalbalan, mga kahangalan na ginagawa nila sa ating mga Pilipino. Ayun, natabunan talaga. Ngayon, itong Kongreso, nag-press-con na naman kanina ng umaga, alas 11. Alam mo yung ginawa, ang sinabi ni itong representative ng Tingog Party-less. Sabi niya, dapat sagutin ng Vice Presidente itong pinakamahalagang issue. Ulol! Bakit mo sinabi na pinakamahalagang issue sa ating bansa na talakayin at unahin? Ang daming problema ng ating bansa. Bakit hindi mo unahin ninyo? Gumawa kayo ng batas. Although, break time naman yun, nag-recess. Pero, alam nyo yung napakarami sanang pwedeng gawin ninyo na magiging productive kayo. Kasi pinasahuran kayo namin A public office is a public trust. Therefore,
karapatan namin na i-criticize kayo at huwag kayong balat sibuyas. Ngayon, nagpa-press con kayo dyan, nagpa-press con, ganito, ganyan, ito yung hatol namin kay BP Sara Duterte or hahatulan namin, kami ang magpo-prosecute or mag-hire kami ng mga private prosecutor. Kasi, di ba, meron na kayo mga prosecutors dyan sa Congress. Kaya, talagang pilit ninyong nililihis ang issue. Issue na pinakamalaki. Sabi nga ni Attorney Beck Rodriguez, this is the biggest, the most corrupt budget sa history ng bansang Pilipinas. Kung totoo naman pala ito, or kung totoo ito, hayop katamba. Pag makita kita sa impyerno, bubutasan ko yung tiyan mo dun. Talagang bubutasan ko. Kita-kita tayo pag namatay tayo. Pag nagkita-kita tayo sa impyerno, kung ma-impyerno ako, bubutasan ko talaga yung tiyan nitong mga politikong mga hayop at mga kawatan, mga PI, ngit-ngit pa kayo sa alkitran, itom pa kayo sa anoos. Okay, go ahead, Congressman Alvarez. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, yes, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Yeah. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado? Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Wow! 241 billion pesos. Mga kababayan, mantakin ninyo. Itong 241 billion, hindi iyon kasama sa NEP or National Expenditure Program or itong posibleng proyekto ng ating bansa or a government office or agency. In-insert nila. At ang alam natin at ang sinabi ng dating senador Panfilo Lacson, ito'y isang pork barrel ito. At mayroon pa silang mga budget sa ayuda na kung saan only in the Philippines, pag ikaw ay tamad, may ayuda ka kay Tamba. Pag ikaw ay lasinggero, may ayuda ka rin kay Tamba. Pag ikaw ay nagtutong-ets, nandun sa tari-tari, sa sabungan, may ayuda ka kay Tamba. Lintik talaga kayo. Ano dapat ang gagawin sana nito at pwedeng magawa sa ating bansa? Ang dami na sanang roads and bridges, farm-to-market road, subway at iba pang mga flyover. Itong 240 billion, sobra na sanang laki at daming magagawa for the improvement of our beloved country, Philippines. Pero anong ginawa nila? Ayuda, ayuda, ayuda. It will skyrocket the inflation sa ating bansa. Totoo yun. Kasi walang manufacturing. Puro na lang bigay-bigay pero walang manufacturing. Yung natin, economy, bababa ang currency natin, exchange sa dolyar, magkakaroon nun, walang mga tumataas yung unemployment, inflation. Ganyan ang kahangalan. Ganyan kahangal-hangal mga tarantado ang mga PI, mga ngit-ngit pas alkitran itong pas anoos. Ganyan sila. Kaya sabi ng sa katrabaho ko dito, sabi nila, ang dami nating nabudol. No? Yes, I admit before, I campaign this BBM. I campaign literally. Bukal kong sinisigaw. At kahit sa kasama ko sa simbahan dati, way back 2022, until now, hindi niya ako kinibuan. Why? It's because lini naman siya. Ako, Bongbong Marcos. Pero, alam mo yung pinost ko sa my story ko doon? I am Bongbong Marcos. Bongbong Marcos or ano to? Ganyan yun? Or ganyan ba yun? Yung kaya niyang face sign. Hindi niya ako kinibuan until now. Although hindi na siya nakikita ko sa simbahan. Pero
Galit na galit siya sa akin. Sabi niya, bro, bakit ganyan yung kinampin mo? Kawatan yan. Totoo pala talaga. Ang sabi din, totoo din pala talaga ang sinabi ni PRRD na may bagahe itong bangag na to. Ngayon, ang nung nangyari, inuuna nila ang kanilang bulsa. Punuin. As in, i-compress yung bulsa nila. Grabe talaga. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ngayon, bakit yan nagbulag-bulagan sila, Congressman? Bulag ang tao sa magkanong kadahilanan. And even some senators conspicuously and they are vocal sa pagsabi, wala namang fill in the blanks doon. At even sa BICAM report, wala talaga, bulag talaga. Sa magkanong kadahilanan itong mga ngit-ngit pas alkitran, itong pas anoos na mga senator. Yung mga blanks? Opo, yan o. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niyo lahat. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Aba. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of Attorney Topacio. Palagay ko, mas magandang sagutin ni Attorney Topacio yan. Kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0. Nakalagay 0. Dapat po yun, pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos mo, hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga basta 0. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Attorney, talagang real talk talaga magsasabi, no? Hindi lang singit yung umitim nun, pati yung niya, bulsa. Umaalagwa. Sa totoo lang, ganito ka walang hiya talaga. Mga kababayan, kinarma itong mga hayop at mga mandurugas sa ating kaban ng bayan. Mga kababayan, paki-share, paki-subscribe itong ating channel dahil ang pag-subscribe nyo, pag-komento, pag-like, malayo ang mararating ng video na ito. Ipapakalat natin kung ano itong mga kabalbalan, mga kahangalan, mga katarantaduhan na ginagawa nila sa ating bayan. Sulit tayo DDS palagi. Forever DDS tayo. Ingat po kayo palagi. Once again, pakilambing, masubscribe itong ating munting channel. God bless po. Ingat po palagi. Kita-kita po tayo muli. Bye-bye.